Welcome back sa aking channel. President Bongbong Marcos may nakakaiyak na mensahe para kay Chris Aquino. Panoorin at pakinggan hanggang sa uli ang bidyong ito para sa buong detalye. Muli na namang nakakatanggap ng batikos ang Queen of all Media na si Chris Aquino sa kabila ng kanyang lumalalang kalagayan matapos ang kanyang pakiusap sa mga taga-suporta patungkol sa kulay ng heart emojis na dapat gamitin sa 46th anniversary celebration ng EDSA People Power nitong nakaraang February 22, 2024. Sa kanyang Instagram post kung saan nagbahagi siya ng update tungkol sa kanyang lumalalang kalusugan, ay bumuhos ang mga comments mula sa mga netizens na nagmamahal sa kanya. Isang comment ang napansin ni Chris mula sa isa sa kanyang fan page kung saan nakiusap siya na kung maaari ay kulay dilaw na heart emojis na lang ang gagamitin o kaya ang pink heart with a yellow ribbon emoji instead of the red heart emoji. Marami naman ang nagmasama ng simpleng hiling ni Titay, kaya naman katakot-takot na pambabas na naman ang natatanggap niya. Sinabi ng ilan na tigilan na nito ang pamumulitiyak kung saan maaaring pagtuunan lang niya ng pansin ang kanyang lumalalang sakit at magdasal ng temptin sa Diyos para bigyan pa siya ng maraming panahon para mabuhay at magampanan ang kanyang responsibilidad bilang nanay sa kanyang mga anak na sina Diyos at Bembi. Kayang araw, hindi ito gumagaling sa kanyang sakit na diladala sabi ng ilan sa kanyang mga bashers ay hindi na rin daw ang kanyang tinatagong sakit at puot sa mortal na kalaban ng pamilya Aquino ng kanyang mga Marcoses dahil sa hindi matapos-tapos na isyu sa girian sa politika. Pero hindi naman maiwasang maawa ng ilan sa kanyang mga masugid na tagahanga at marami ang nakikisempatya sa kanya at maging ang kolumnista at talent manager na si Lulit Soles ay awang-awa na rin para sa kanyang kaibigang si Chris Aquino. Ayon sa kanya, dapat na lang daw na intindihin ang kalagayan ng Queen of all Media at naturalmente naman daw na nagiging emotional ito pagdating sa issue ng EDSA People Power dahil isa si Chris ang may malaking ambag dito kung kaya naging posible raw sa mga Pilipino na magkaisa at mapatalsik ang mga naghahari-arian sa ating gobyerno. Wala namang binanggit na rason si Titay sa kanyang request. Pero gets naman agad ng mga tao kung bakit ayaw niya ng kulay pula. Ang naging saad ni Manay Lulit Soles, naawa naman ako sa bashing na tinanggap ng request ni Chris Aquino na gawin kulay dilaw ang puso ng pagbate sa kanya instead of red. Wala naman sigurong mali siya iyon, pero dahil red ang color ng Bongbong Marcos Cup doon, naglagay ng mali siya. Sa katunayan araw, hindi masama ang loob ni Chris sa kasalukuyan nakaupo na presidente na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dahil matagal na nila itong tinudukan ang mga bagay na kanilang hindi na pagkakasunduan noon, lalong-lalo na sa kanilang pamilya. At kung matatandaan, nagkaroon pa noon ng pagkakataon makausap ni Titay si Bongbong Marcos sa isang live video ng isang TV station kung saan masaya sila nag-usap sa kanilang mga nakaraan. At ito rin ang mga panahon na nagbigayan sila ng loob para ibaon na lamang sa limot ang lahat ng mga nangyari sa kanilang pamilya. Ito rin ang mga panahon kung saan nagkabukitan ang dalawa tungkol sa kanilang mga ama at ina kung paano sila pinalaki ng maayos at bigyan ng marangal na edukasyon tungo sa kanilang mga pangarap sa buhay. Nung dumating yung paanyaya sa akin, di sabi ko, bakit hindi? Sa wakas. Oo naman, at magkumparet-kumare tayo. Tama yun, Meron tama. kaming inaanak, yung anak ko ng isang mayor from Isabela, si Mayor Bodji D. How are you? I am fine, thank you very much. I've been a little busy, but... I commented kanina na you lost a lot of weight. Is I- it because of your health club? Hindi. Well, I try to keep a health regimen. Talagang natutunan ko yun sa ama ko is to try and exercise. Lalo na pagka nangangampanya ka o nasa labas ka, it's very important, you know, because you have to keep going, you don't eat at the right time, di ka natutulog. So, those things have to be maintained. Speaking of your father, what was President Marcos like as a father growing up? Kasi how old were you when he was elected, Bale? Bilang Yung presidente? unang birthday ko sa palasyo was 8. 8 years old. Oo. So, actually, all of your teenage years, All of my teenage years and including your 20s. most of my 20s, Oo. yeah, mga 28 na kami nung umalis. So that was a long time. Yeah, in Was he a college. disciplinarian? Well, hindi naman sa disciplinarian in the sense that he would make very clear kung anong hinahanap niya sa inyo, what he expects from you.
And he would make it very clear if you did not live up to the standards that he put, that medyo masama ang loob niya sa'yo. In terms of actual pure discipline, yung pumapalo or something like that, hindi naman gano. Ang mommy mo, Mami ko, mas lalong Yes. hindi. Masyadong mabait yun. She cannot even, she would just, siguro pag hindi na niya matiis yung frustration niya, iiyak na lang yun. Pero in terms of actual beating, as the Yes. English call it, I was beaten more in my school in England than I ever was by my parents. but when you were studying here, nasa Lasal ka, di Lasal ba? Green Hills, yes. How was it? Was it a problem dahil marami kang bodyguards? Were the other boys medyo aloof ba sila sa'yo? Well, I'm sure nadaanan mo rin yun. Of course. Hindi, pero kahit- ako high school na, so medyo iba na yung ano nun. Kasi kung bata naman, yung mga ganong edad, hindi pa masyadong naiisip. Natutuwa lang sila. May mga baril ba yan? May mga ano, yan lang naman ang tinatanong. But madaling makalimutan yan. Basta't mga bata, nakikita mo, magsasama-sama, maglalaro yan. So it wasn't really a problem. And when it would have been a problem in high school, I had already left. So I was in England. Hindi na masyado yung security nakikita. Nung when you were growing up, did you have children's parties sa Malacanang? Oh, madalas. In fact, yung mga children's parties namin, yung mga party namin mga magkakapatid, doon na ginagawa sa palasyo because we would invite a lot of people, they would have performers and things like that. We'd have great parties in the palace. All your life kasi, bale, both parents are very active in politics. Do you think that is what has led you to go into this kind of life? Oh, hindi mo maiiwasan. There is no way. The only way you can explain my having entered politics is definitely because of how my father really that he even said it in his when he was still alive that he would say, I have committed not only myself to the work that I have done. I have not committed only my person, but my wife and my family too. And the time will come when you will find that you have no choice. Not to enter politics, but perhaps in the positions, in the kind of causes that we would champion. So, matagal na talagang alam na namin na kahit papano, yung ginawa ng aming ama will affect us for the rest of our lives, in whatever fashion. So, and it's turning out to be true, because how can something that dominant be suddenly just go away? So kahit na ngayon ilang taon na ito, we're still feeling the effects of what my father did, and I have no doubt to the day I die, I will be feeling those effects. You're the middle child ba? I am the middle child, yes. How is it? Kasi ako youngest so medyo nabe-baby talaga ako. Ikaw middle child, only boy pa. Siguro, I don't know. It never felt like... Dominating bang ate si Aimee? Hindi naman. Ate. She was a proper ate. Tinuturuan kami. Halimbawa, nung bata pa kami, nung una kaming dumating lalo sa England dahil hindi kami Bakit kayo marunong. pinadala sa England? Mostly security. Yes. Madami kaming problema sa security dahil ako, marami Anong mga year kidnap na when you threat. went to England, I Vale? left for England in 1969. My first, no, 70. 70 was my first year there. And then, you stayed there until when? I stayed there for almost 10 years until until I left for University of Pennsylvania. Nag-Wharton ka, Yeah, diba? that's when I went to Wharton. Yeah. Do you feel na those 10 years helped you a lot? Kasi at least, medyo ordinaryo kang citizen in England. Malaking bagay dahil in fact that was one of the reasons, no, that my father. But of course he would have preferred na Oo. dito kami nakatira sa Maynila. How did you keep in touch with what was going on dito? It Kasi wasn't syempre when martial law was declared, you were abroad. It wasn't easy. I was when martial law was declared, we had expected something dramatic to Yes. happen. Because marami ng beses na my dad would say that this is a real problem, we may have to do this, we may have to do that. But in general, how did we keep up? My parents would send us newspaper clippings. We would call, we would write. In my school in England, there was you had to write one letter to your parents every week. Talaga. So that was actually a good thing because iba yung tawag iba yung sulat. Yung sulat hinahawakan mo and you can read it again and again. And it really taught I think both sides, including my parents, the habit of writing. So they would send us the news. Nung nauso na yung videotape, magpapadala ng videotape. So that they would try, but inevitably pag uwi mo rito, maraming nangyari na hindi mo na namalayan. So you just have to catch up. Medyo let's go naman dun sa lighter side. Ang first girlfriend mo ba, since you were in England, British ba siya? Ay, naku, nung nasa England ako, wala akong panahon, hindi kami pinapalabas ng eskwelahan. They would let me out. I would be in school for, isang semester namin was 3 months.
sa 3 buwan, I would be able to sleep one night outside of school. Yun lang. Yun lang. And every month, I could spend one Sunday out of school. So, So, when you'd make ligaw, dito na. dito na siguro sa Pilipinas. Kasi dito, doon, halos di ka, kahit yung mga restaurant, yung mga bar, di ka makapasok, yung mga nightclub. Dito, hindi masyadong stricto, kahit basta't may kasama kang may edad, they will let you in. Do you feel na a lot of the girls were fawning over you na pinagkakaguluhan ka dahil Bongbong Marcos ka? Or do you think it's your charming personality? I don't know. I don't know that they were fawning over me to begin with. I don't know kung bakit lahat ng tao, ang kanilang impression sa akin are that the women were fawning over me. Believe me, there were times kung I would be calling, trying to get a date, and I couldn't get a date. Why suddenly this image of women fawning all over me? But I don't know. I think yung you tell me if I'm right. Yung pagganak ng presidente, that last mga 5-10 minutes, unless may complex na talaga yung tao, yung talagang galit sa'yo ka dahil anak ka ng presidente, wala ka na magagawa. But karamihan naman ng mga tao, pagka nakausap mo na, after 5-10 minutes, wala na, that's over. Except for the fact that you're surrounded by Would armed... anybody have the guts to say na, oy, pare, galit ako sa'yo, bakit ganyan naman ang mga magulang mo? Would they dare do that to you? Hindi naman. Meron, magkikriticize sila pero hindi yung galit ako sa'yo. Sasabihin, bakit naman ganyan? Alam mo yung tao, hindi ganyan dapat, hindi tama ang ginagawa, hindi ganyan ang tingin sa ginagawa ninyo, etc., etc. So, inevitably, that would happen. Kasi naman, if you have good friends, they will tell you what they believe to be the best. Pagka naman sa tingin nila, it's a criticism that is not merely not mischievous or naninira lang, then that's valid, and you just accept it. Kung bibigyan nga lang ng pagkakataon at mahabang oras, mas gugustuhin pa nga ni BBM na bisitahin ang kanyang kaibigang si Miss Chris Aquino sa Amerika. Lingid sa kalaman ng mga nakararami, nagbuwuri rin ito sa tunay na kalagayan ng Queen of All Media ayon sa ilang mga netizens. At alam naman na lahat ng mga Pilipino na hindi na nga maganda ang lagay ng host actress sa kanyang iniindang sakit dulot ng fifth autoimmune disease. Magkaiba man ang kanilang paninindigan tungkol sa manakaraan ng ating bansang Pilipinas, iisa lamang ang hangarin ng mga ito kundi bigyan ng magandang buhay ang bawat pamilyang Pilipino. Sa ngayon, patuloy ang gamutan na ginagawa kay Chris at sa kasalukuyan, sumasailalim siya sa bagong paraan ng panggagamot sa pamamagitan ng biological injectable kung saan successful naman ang unang sesyon na ginawa sa kanya. Maraming salamat. Ito lang munang ating update for today.